Hello po sa lahat po ng mga Davercards at sa lahat ng mga talaga naman nag-aabang sa mga updates natin on for today's video dahil pag-uusapan po natin ang ilan sa mga seryosong bilin nitong si Bossing Vic kanina lang dito po sa The Age is Right, ano? So ano nga ba yung pinaka-ultimate bilin ni Bossing dito kay Raisa May na may kinalaman sa kanyang personal na buhay? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But dahil bago tayo pumunta dun sa pinaka-hot topic natin, ano, panoorin po muna natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Sa ano ko kung paano ko ipasa yung grades ko eh. Kaya niyo po yan? Kaya Kayo niyo, ba? Nay, ito na lang. Dahil maganda kayong inspirasyon sa mga estudyante. At ngayon talagang kahit may edad na tayo, nagpatuloy pa rin po kayo ng pag-aaral. Oo. Meron po ba kayong mabibigay na mensahe para dun sa mga kabataan na para sa chance nila mag-aral? Sa may chance pang mag-aral. Makinig ka, Raisa. Yes po. Makinig ka, Raisa. Yes po. Makinig ka, Raisa. Yes po. Ang seryosong aral ni Bossing Vic kay Raisa May sa segment ng The Age is Right sa Eat Bulaga ay nagkaroon ng viral at nakaka-touch na moment sa pagitan ni na Bossing Vic Soto, Wally Bayola at ng dating child wonder na si Raisa May Dizon. Nagsimula ang lahat ng makapanayam ni Wally ang isang senior citizen na contestant nang tanungin kung bakit napagdesisyonan nitong magtapos ng pag-aaral sa kabila ng kanyang edad. Naging emosyonal at inspirational ang sagot ng contestant. Dito na pumasok si Bossing Vic. Bago pa mo po sumagot yung senior citizen ay sinabi na ni Bossing na hindi siya para magpatawa kundi para magbigay ng isang napakaseryosong paalala at bilin kay Raisa May, no? So kung i-breakdown natin yung mga pangyayari at real talk ni Bossing at ang trigger event, ang kwento ng isang senior citizen na nag-aral ulit ay nagbigay ng patunay na walang expiry date ang pangarap at ang edukasyon. Ang paalala kay Raisa, diretso ang tingin at boses si Bossing nang sabihin niyang makinig ka, Raisa May. Ipinagdiinan niya sa nahabang bata pa ay may pagkakataong makapag-aral, mag-focus sa pag-aaral at huwag itong baliwalain. So kaya naman yung vibe ng studio biglang naging solemn yung paligid. Yung karaniwang kulitan at komedya sa TV show ay napalitan ng totoong payo, no, ng isang magulang. Pero bakit ganun na lamang ang concern ni Bossing, no? Sa kanilang father-figure relationship, mula nang manalo si Raisa May sa Little Miss Philippines noong 2012, si Bossing na ang naging silbing pangalawang ama at mentor niya sa showbiz. Protective mentorship. Lumaki si Raisa sa harap ng kamera kaya alam ni Bossing ang realidad at kawalan ng kasiguraduhan sa industriya ng showbiz. Kaya ayaw niyang mapabayaan ni Raisa ang kanyang kinabukasan. Pangarap para sa alaga. Tulad ng isang tunay na ama, ang hangad kasi ni Bossing ay hindi lang katanyagan para kay Raisa, kundi ang magkaroon ito ng matibay na pundasyon sa buhay sa pamamagitan ng diploma. So, yung key takeaways niya mula sa moment na ito, hindi sapat ang showbiz career. Ang katanyagan sa entertainment industry ay pwedeng pansamantala, pero ang edukasyon ay permanenteng baon sa buhay. Kaya naman, yung tunay na pagmamahal at concern niya, yung pinakita dito, kasi yung seryosong tono ni Bossing, ano, ay patunay na ang malasakit niya kay Raisa May at hindi lang ito para sa ratings or camera. Ito yung aral na makukuha ng mga kabataan kasi yung ang palitan ng mensahe ay nagsilbing gising tawag din sa mga parang panggising siya, no, doon sa mga kabataang nanonood na maging masipag sa kanilang pag-aaral habang maaga pa. So, sa analysis relationship Bossing at Raisa May, no, yung kanilang aspeto or yung details, simula nung connection nila, nagsimula nung 2012, nung Little Miss Philippines winner siya, yung dynamics nila sa screen mula sa Chacha Dabarkads hanggang sa pagiging co-host at paglabas sa mga pelikula na kung saan si Bossing po talaga yung nagpo-push through dito kay Raisa May na talagang siya yung naging kabanter niya sa maraming pagkakataon doon po sa kanilang show, no, sa Eat Bulaga. At nakita natin dito na favorite talaga siya ni Bossing from day one. Mula po nang nanalo siya doon po sa Little Miss Philippines, no, 2012. Doon na po talaga nagsimula na si Bossing talaga yung isa sa mga parang triggering factor para talagang pag-usapan siya, binigyan siya ng malaking big break ni Bossing sa nasabing show. Kaya nga kung titignan po ninyo, 'di ba? Ilang taon na po ba si Raisa? 21 years old. So 21 years na po niyang kasama si Bossing. Kaya naman yung concern po ni Bossing sa kanya, ganun na lang katindi. At ganun na rin talaga yung bilin. Kung meron mang isa sa mga TVJ na sobra talaga yung bilin na ibinigay dito kay Raisa May, si Bossing yun kasi talagang sila yung super close. Sila yung talagang nagbabanter. Si Bossing talaga yung nakasubaybay. May mga pagkakataon na napipicturean sila na natutulog sila na para silang mag-ama nung bata pa si etong si Raisa May. At kitang-kita natin na may talento talaga si Raisa. Pero para kay Bossing, showbiz is not forever. 'Di ba? Yun yung kanyang gusto niyang i-inculcate dito kay Raisa May. Kaya naman yung kanilang dynamics mula sa Chacha Dabarkads hanggang sa pagiging co-host at paglabas sa mga pelikula. Yung role ni Bossing dito, naging showbiz mentor siya, financial career advisor, at father figure, no? Kaya naman yung mensahe ng segment na ang edukasyon ang pinakamagandang investment sa buhay ng isang kabataan.
Ang eksenang ito hindi lang basta TV moment, isa itong patunay na malalim na ang samahan ng Itbulaga family at tapat na paggabay sa isang nakatatanda sa kanyang alaga. So bakit ganun na lang yung pagpupursue nitong si Bossing kay Raisa May, no, na mag-aral ganyan, kasi sayang kasi yung mga chance, sayang yung mga pagkakataon na meron siyang pagkakataon na makapag-aral nga. Kaya nga doon sa interview niya dito po kay Alex Gonzaga sa kanilang latest vlog, sinabi niya dito na magbabalik-aral siya, no, dahil nga parang naging inspirasyon din niya si Karen Aistrup na nagtapos nga ng K-12, tapos papasok na siya this year ng para po kumuha ng kanyang ng course, no, dito po sa sa kanyang college days, diba? Kaya naman si Raisa pinupush din po ni Bossing na mag-aral, kasi tama naman po yung sinasabi ni Bossing sa mga bili niya na showbiz is not forever. May mga chance talaga na hindi laging ikaw ay kilala, hindi laging ikaw ay may show. So blessing na lang talaga na na-maintain, no, at minentain siya ng Itbulaga, kasi nung mga umpisa niya may mga binabahagi siya sa publiko na parang may mga chance na muntik na din siyang tanggalin dahil ayaw nga siya kanya ng mga lusos. Pero dahil pinaglaban siya ng TVJ, no, pinaglaban siya ng mga Dover Cards, nanatili po siya doon bilang isang host, and the history na po yun, goes on, diba? Hanggang sa ngayon, kabilang pa rin po siya sa mga host ng Itbulaga. So ito yung isa sa pinakamatinding bilin sa kanya ni Bossing, na kailangan niyang magbalik-aral, at the same time i-push niya po yung kanyang college. Sinabi niya naman po, ipinangako niya kay Bossing na siya po ay magte-take ng culinary arts. Yun po yung kanyang napiling course para ipagpapatuloy niya yung college niya. Pero yun nga, syempre kailangan niya na parang yung time management niya, na habang nagwo-work siya is nag-host pa rin siya dito po sa Itbulaga, just like what Karen and Bimbi Aquino did, no, na parang meron silang time management kung paano nila pagkakasyahin yung oras nila, at the same time hindi na sacrifice yung kanilang time for schooling, diba? So kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cards at sa lahat ng mga fans, maybe international, na nag-aabang po sa mga updates natin. At ngayon ay pag-uusapan natin, i-fact check natin ang isa sa mga fake news na nagkalat ngayon sa TikTok. Kasi meron po kasing mga gawa-gawang clickbait at TikTok vloggers na kung saan ay pinapakalat nila dito sa kanila pong mga fans, no? Syempre magagalit din yung mga maybe fans. Sinasabi nila dito na ito daw si Bossing Vic ay hindi daw siya boto kay Bimbi, kaya daw inalis sa Itbulaga. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Dyan, before that, dahil if you haven't check natin ang isa sa mga certified fake news, no, na nagkakalat ngayon dito po sa TikTok. Sa isang TikTok post at TikTok pages po ay nagpo-post ito ng mga balita na kung saan gusto niya lang talaga ng engagement, no, na certified fake news at gawa-gawa lang para lang po talagang makakuha ng views, makakuha ng engagement, diba? Kasi wala naman talagang katotohanan o opisyal na pahayag si Bossing Vic Soto na ayaw niya kay Bimbi Aquino para kay Raisa May. Ang buong usapin ay nagmula lamang sa mga gawa-gawang kwento sa social media na idinisenyo para makakuha ng views at engagement. So kung ipa-fact check natin at i-breakdown natin yung issue, chismis galing sa clickbait content, yung kumakalat na video sa TikTok at Facebook tungkol sa umano'y pagtutol ni Bossing ay walang validated sources o panayam, resibo. It was a pure speculative drama lang ito na ginawa ng mga vloggers. So dahil dito, ang respeto sa sariling desisyon, tama ang point, no? Sa huli, si Raisa May pa rin kasi may hawak ng sarili niyang buhay at pagpili ng kapareha kapag dumating ang tamang panahon. So kasi kung susuriin natin, kung sabihin na natin na let's get straight to the point, na sasabihin ng ilan na hindi raw parang hindi aprobado si Bimbi dito kay Bossing Vic. So kung susuriin natin, for my own point of view, kahit po ayaw ni Bossing dito po kay Bimbi, kung talagang at the end of the day, si Raisa May pa rin naman talaga ang magde-decide. Kahit po si Bossing yung nagsilbing tatay niya from day one up to the present, si Raisa May pa rin talaga ang magpipili, no? Pero yung mga balita po na yun ay isa lamang pong malaking fake news, kasi kailangan din kasi nating respetuhin yung sariling desisyon, na tama nga na sa huli si Raisa May pa rin ang may hawak ng sarili niyang buhay at pagpili ng kapareha kapag dumating ang tamang panahon. At isa rin sa mga pinapoint out ko dito is that bakit naman hindi magugustuhan ni Bossing si Mr. Bimbi, diba? Mabait, magalang at laki sa maayos sa pamilya si Bimbi Aquino. Walang anumang rason o pampublikong issue para magkaroon ng galit o pagtutol sa kanya ang sino man. Kaya naman yung papel ni Bossing bilang itinuturing na ama sa showbiz, ang proteksyonan at gabayan ni Bossing ay nakatutok sa kapakanan at karir ni Raisa, hindi para kontrolin ang kanyang personal na buhay pag-ibig. Pero
So, bakit nga ba kumakalat yung mga ganitong fake news, no? Ayon po sa algorithm exploitation, ito po yung tawag dyan kasi ini-exploit po nila eh, diba? Ginagamit ng mga cloud chaser ang malalaking pangalan ni Vic Soto, Raisa May at Bimbi Aquino dahil automatic na mataas ang search volume at engagement nito. Kaya naman nag-iimbento ng kwento ng drama or pagtutol para matrigger ng emosyon sa mga netizen at magdulot ng madaming comments at shares. Kung titignan po ninyo yung Facebook, yung ano na yun, yung post na yun sa TikTok, ang dami talaga mga maybe fans na galit, nagagalit talaga na kasi kapag po sinearch nyo siya sa TikTok, hindi ko na ilalagay dyan kasi baka i-search nyo at makadagdag pa kayo sa engagement niya, 'di ba? So, kapag po nung chinek ko po yung kanyang TikTok account, kitang-kita mo talaga na mahilig siya sa fake news. Mahilig po siyang gumawa ng mga unverified na news. Talagang lahat po yun is purely speculative and purely ano lang siya, parang tahi-tahing kwento, gano'n, na wala pong basihan, walang resibo, parang sarili niya lang talaga yung pinagana niya doon para mapag-usapan yung post niya. Kaya naman 'di ba, mabilis kumagat no sa kultura kasi ng showbiz chismis, mabilis kumagat ang publiko sa mga kwentong may kaugnayan sa romance at family dynamics ng mga sikat na personalidad. Pero kung susuriin natin yung status ng dalawa sa kasalukuyan, yung kanilang person current focus Raisa May Dizon, nakafocus siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang gagawing pag-aaral, sa kanyang karera sa Itbulaga at personal growth. Si Bimbi naman ay nakatutok sa kanyang pamilya, kalusugan ng kanyang ina, sa kanyang pag-aaral at personal na buhay. Kaya huwag tayong agad maniniwala sa mga gawa-gawang kwento sa TikTok at siguraduhin nating mag-verify muna tayo sa mga legit na news outlet bago natin i-share. Kaya nga po ito pong vlogger, ito pong TikTokeris na to na nagpo-post sa kanyang TikTok account. Talagang ano siya, talagang hindi siya tinigilan ng mga maybe fans, 'di ba? Kasi kapag ganyan, parang parang gawa-gawang mga kwento, fabricated news, 'di ba, para mapag-usapan kasi nga trending nga si Bimbi tsaka si Raisa May. Kaya ang gumagawa sila ng mga balita na ikakagalit ng mga fans. Kaya naman I might say na walang anumang basehan ng chismis na ayaw ni Bossing Vic Soto kay Bimbi Aquino maliban sa kawalan ng opisyal na pahayag. Meron ding mabibigat na rason kung bakit hindi ito kailanman magiging totoo. 'Di ba? Una, yung lalim ng respeto sa pamilya Aquino. May matagal at malalim na respeto ang mga Soto family kay Chris. Walang personal na away o bad blood sa pagitan ng dalawang pamilya para magkaroon si Bossing ng hinanakit sa isang anak na tulad ni Bimbi. 'Di ba? At the same time, mabuti ang reputasyon, no, at pagpapalaki kay Bimbi. Kilala si Bimbi sa publiko bilang isang napakagalang, mabait at maalagang anak at walang nakikitang red flag o rason ang sino mang magulang o father figure para ayawan ng isang tulad niya. So, sa usapin naman ng professionalism at professional ethics ni Bossing, bilang isang veteran host ng Philippine or pillar ng Philippine entertainment industry, hindi kailanman nang himasok si Bossing sa buhay pag-ibig ng kanyang mga co-host o alaga para sa pampubliko o namimilit. Wala pong ugnayan ng dalawa sa romantikong paraan. Sa totoong buhay, magkaiba ang mundo, edad, priority ni Raisa May at Bimbi. At anuman ang pagtatambal o romantic angle sa kanila ay likha po ng yan po ay yung mga bagay na nakikita natin sa ngayon is talagang masasabi natin na bumubuo sila ng panibago nilang memories, no, sa kanila pong sarili, pero hindi po para gawa ng maling kwento. Kaya naman sa seryosong pagbabantay ng fake news, ang mga ganitong uri ng kwento ay malinaw na clickbait mula sa mga irresponsableng vloggers na ginagamit ang malaking pangalan ng mga artista para magpayaman sa panonood ng publiko, no. Kaya lagi kong sinasabi, 'di ba, na dapat po is matuto tayong mag-verify na kahit po tayo ay mga supporters, alam po natin na i-segregate yung fake news dun po sa totoong balita, 'di ba? So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Mr. Bimbi Aquino Yap, mayroon pong isang napakatinding paalala, no? At isang matinding statement para po sa lahat ng mga nagaganap ngayon. So, ito ang kanyang mensahe. Paggunita ng 43rd anniversary ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino ngayong August 21, kahapon 2026, nagtipon-tipon ng pamilya Aquino pati na rin ang kanilang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan sa Manila Memorial Park sa gitna ng naturang commemorative mass. Umangat ang boses si Bimbi Aquino na anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino at apo mismo ni Ninoy. Si Bimbi na kabilang sa nakababatang henerasyon ng Gen Z ay hindi rin naman daw naabutan ng buhay ang kanyang lolo. Ay nagbigay ng isang napapanahong paalaala at hamon para sa mga kapwa niya kabataan
kabataan ngayon. So panoorin natin ang short video clip na ito. Let's watch this. To see this showing of people, what's your message for the youth na weren't born yet during the time of Senator Lee? Research po, research. There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. And yeah, you'll really get to know him talaga. Kasi almost every night I watch, the one I showed you, Kuya Kiko. Which one? I showed you a lot. The one when he was in prison pa. And then wala pa even Kuya Kiko, we never had a conversation with him. But just research and trust reliable sources. So, ang sabi niya dito, ang key message niya, the research po, there's a lot of videos of Lolo on YouTube and you really get to know him as a person. We never had a conversation with him, but just research and trust reliable source. It was said or being said by Mr. Bimby Aquino, no? Sa kanya pong highlights dito po sa balitang ito, fact-checking at smart research, nanawagan si Bimby sa kabataan na gamitin ang digital platform upang magsiyasat at mag-aral gamit ang mga reliable sources. So, binigyan din niya at ng kanyang pinsan na si Francis Joseph Kiko Aquino D na kahit sila mismong pamilya ay hindi naabutan si Ninoy na pag-aralan ito sa parehong paraan tulad ng ibang Pilipino. Kaya naman may mensahe siya, nagpahayag si Bimby ng labis sa pasasalamat sa mga sakripisyo ng kanyang lolo para sa bansa at sa pagiging mabuting ama nito sa kanyang ina na si Chris Aquino at mga tito at tita. Subalit hindi rin naman po nakapagpigil na tanungin ng mga media ang patungkol sa kalagayan kay Chris Aquino. Hindi nakadalo si Chris sa misa dahil sa nararanasang body aches or pananakit ng katawan bunga ng kanyang health condition. So, kung i-deep dive po natin tong balitang ito into a perspective or Gen Z perspective and digital disinformation, bakit nga ba matindi ang paalaala ni Bimby para sa Gen Z? Sa panahon ngayon, kung saan ang algoritmo or algorithm feed sa TikTok, Facebook at Instagram ay puno ng iba't ibang version ng kasaysayan at napakalaking hamon ang pag-alam sa kung ano ang totoo sa hindi. Ang mensahe ni Bimby ay hindi lamang usapin ng pag-aalala, pag-alaala sa pamilya niya. Ito ay isang pangkalahatang panawagan para sa media and information literacy or MIL ng kabataan. Kaya ngayong hamon po niya sa digital era Gen Z is yung misinformation, mag-fact check, yung mga disinformation and critical thinking algorithms. Ang kanyang advice is digital accessibility versus historical truth. May access ang lahat sa impormasyon, ngunit hindi lahat ng impormasyon ay validated. Ang payo ni Bim na gamitin ng YouTube ay primary digital archives ay nagpapakita ng mga technology ay maaaring maging kasangkapan sa edukasyon at hindi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Kaya naman ang tungkulin natin ay pagpili ng tinatawag na reliable source. Sa pag-highlight si Bimby sa reliable source, ipinapaalala niya na ang kanyang henerasyon ng pagbabasa at pag-alam ng kasaysayan ay nangangailangan ng pananaliksik sa mga dokumento at beripikadong talaan. Kaya nga yung kanyang detalyadong lahad sa mga pangyayari, ang misa sa Maynila Memorial Park ay ginanap ang taunang pag-aalaala sa Manila Memorial Park kung saan nakahimlay si Ninoy Aquino kasama si Bimby, ang kanyang pamilya at ang mga taga-suporta. Kaya naman na yung okasyong ito sa 43rd death anniversary ni Benigno Ninoy Aquino Jr. Petsa, August 21, 2026 ay dumalo ang pamilya Aquino, kamag-anak at malalapit na kaibigan. Kaya naman sa kanyang pahayag, yung pangunahing pahayag ni Bim Aquino and Francis Joseph Kiko Aquino D ay sinusugan din ng pinsan ni Bimby na si Kiko D ang kaparehong pananaw. Sabi niya, we're learning about him the same way most Filipino do. Hindi namin siya naabutan, so we hope that people can get to know him the way we did. Ipinakita nito na maging ang mga apo ni Ninoy ay dumaraan sa parehong proseso ng pag-aaral sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagbabasa, panonood ng mga lumang dokumentaryo at pagtingin sa mga opisyal na tala. Kaya naman po para sa mga mabilis at modernong pangunawa, meron tayong breakdown ng cultural at panlipunang kahalagahan ng pahayag na ito ni Bimby. Sabi niya, fact-checking over hearsay. Huwag tayo basta maniwala sa mga edited clips or kwento-kwento lang sa social media feeds. Magsaliksik tayo gamit ang mga lehitimong dokumentaryo at archival material. And of course, yung real talk on history. Ang pag-alam sa nakaraan hindi lamang
lamang para sa mga nakakaranas nito ang kabataan, no? Ngayon ay may responsibilidad na kilalanin ang mga figura ng kasaysayan sa pamamagitan ng ebidensya at tamang konteksto. Kaya naman sabi niya, let's have the respect or respetuhin natin yung legasiya, no? Sa kabila ng personal na kawalan ng direktang pag-alaala sa kanyang lolo, ipinahayag ni Bimbi ang kanyang pagkilala sa ginawang sakripisyo ni Ninoy para sa bayan at para sa pamilya. Ngayon, kung i-relate natin yan sa pangkasalukuyang panahon na nangyayari ngayon kay Bim, ang dami po kasi mga fake news na nagkalat ngayon sa iba't ibang mga news feeds, no? Iba't ibang platform, kung ano-ano po yung mga lumalabas, kung ano-ano mga paninira ang binabato kay Bimbi, kung ano-anong mga kwento, fabricated stories na kumakalat ngayon sa social media. So, bukod po dun sa pag-alam, dun sa ating pong historical na pangyayari, no, sa kanya pong lolo, sa pagdiriwang, is pwede rin i-relate natin to dun sa mga nagpapakalat ng mga fake news patungkol kay Bim at saka kay Raisa May, 'di ba? Paano nga ba naapektuhan din si Bimbi, no, patungkol dito? Kaya naman sa pamamagitan ng mga statement na to, is ito po isang malaking paalaala para sa lahat ng mga fans ni Raisa at ni Bim na huwag tayo masyadong agad maging gullible sa pagpapaniwala agad sa mga maling impormasyon. Mas mabuti na mag-verify, mag-fact check, no? At huwag agad tayo mag-spread ng mga rumors na meron lang tayo nakitang isang post, yun agad paniniwalaan natin, 'di ba? Meron lang tayo nakitang isang balita patungkol sa hindi kagandahang balita tungkol kay Raisa at Bimbi, paniniwalaan agad. Tapos magagalit agad kay Bimbi, 'di ba? At kay Raisa. Yun po yung isa sa mga paalaala niya na mas magandang mag-fact check, mas maganda na mag-research, no, para sa ikabubuti mo at ikabubuti nating lahat. Kasi parang kapag po kasi pinatulan natin yan, shinare natin, tapos binahagi pa natin yung point of view natin, nagalit tayo, para na rin tayong isa rin tayo sa mga parang may contributing factors tayo doon sa pagpapakalat ng ganitong klase ng fake news. Kaya nga po, diba, whether or every time na nakakarinig ako ng mga fake news about Bimbi and Raisa, agad ko po yung pina-fact check. Kasi kumbaga parang it's unfair, no, na ginagamit na natin siya bilang subject sa ating mga vlogs, sa mga posts, tapos sisiraan pa natin, 'di ba? So, kaya naman, yun yung paalala niya, mag-fact check, mag-research, magbasa bago tayo maniwala sa mga chismis at sa mga fake news. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more